Hi mga kabi-ay! So, itong phone battles na ito ay ginawa ko dahil napupuyat ako kaka-scroll, kaka-compare, kaka-research kung anong dapat na bilhin. Siyempre, itong Infinix 030 talaga ang pinaka-bet ko kasi sobrang hype niya ngayon. Sale siya ngayong 10/10 sa Lazada at sa Shopee. And ayoko nga mabiktima na dahil hype nga yun yung bibilhin ko, kailangan kong i-compare sa ibang phone. Kasi baka may nagtatago na phone na same price lang din naman pero mas maganda. Medyo alanganin din kasi ako kay Infinix 030 kasi hindi siya sikat or hindi siya matagal sa industry. Parang baguhan pa lang siya. Grabe ang hype ng Infinix 030 5G. Sobrang wow talaga yung mga specs niya at grabe, yung sale sa 10/10 sa Lazada at saka sa Shopee. Ano kaya? Bibili kaya ako or hindi? Pag-check mo sa marketplace, mabilis yung pag-return or pag-resell ng mga Infinix. Kakabili lang nila kahit 1 month old, marami nang nagbebenta ng Infinix 030 ng mas mababa ng 2,000 kasi hinahabol nga nila yung presyo kasi pag the more na mas matagal yan, the more na kalahati mo na siya ibibenta. Napansin ko na sobrang baba ng reselling unlike sa mga Poco, Realme, OnePlus, kahit matagal, mataas pa rin ang reselling price. Kagaya ng mga 3 years old na phone na 5 years old, sobrang taas pa rin ang bentahan. Kumbaga, halos kaparehas na ng mga brand new na phone sa online shops. Yung mga bagong labas. So, ang ayaw ko, yun ang isa kong ayaw sa Infinix. And yung stabilization, medyo nagda-doubt ako kasi hindi siya stabilized. May gimbal naman tayo kaya medyo natatanggap ko na yung part na yun. Ayoko kasi hindi kasi ako loud and proud na content creator. Kung po pwede, wala akong mga gimbals, mga point and shoot lang ang gamit ko, ganun. Yung hindi siya nakakaagaw pansin ng ibang tao kasi sobrang, ewan ko ba, hindi pa yata open-minded ang mga taga Baguio or Cordillera sa mga ganong bagay na trabaho kasi hardworking ang mga Cordillerans, gusto nila yung physical work. So, yun yung, and isa pang ayaw ko sa Infinix is wala pa siyang napapatunayan, hindi pa siya matagal sa industry. Next na medyo na-turn off ako is pagiging magaan niya. Medyo nagda-doubt ako kasi magaan siya. Hindi siya yung mamahaling mga phone. Isa pang rason guys bakit ako nagda-doubt sa Infinix 030 is mabilis siya maglabas ng bagong phone. Kagaya ng mga 15 dati is binibenta na dahil ito nga bagong labas ng Infinix. Grabe, ang ganda talaga. Kaya ang daming gustong mag-upgrade and binibenta yung mga Infinix 0 5G nila. Let the battle begin! Hiya! Ganyan lang ang budget natin. So, let's go. So, si Infinix 030 is 14,999 pesos. Si Poco F4 is 13,880 pesos. Realme 9 Pro Plus is 15,999. OnePlus Nord CE3 Lite is 14,990. So, may konting differences pero yung range nila is the same. So, dyan tayo nag-base. Ang RAM ng Infinix is 8 at pwede mo siyang increase up to 12 RAM. Poco F4 is 6 GB. Realme 9 Pro Plus is 6 GB. OnePlus is 8 GB. Next is itong storage. Siyempre as a-vlogger, a-content creator, kailangan natin ng malaking storage. Kasi ako laging napupuno yung storage ko. Thinking na dalawa pa yung phone ko. So, kailangan natin ng malaki para maging minimalist. Isa lang yung dinadala natin na phone. So, ibenta na lang natin yung mga isang phone na extra. So, ang Infinix 030 is 256 GB. So, walang option, walang lower na storage. Yan lang. And Poco F4 is 128. Realme 9 Pro is 128. OnePlus is 128. So, ang nanalo dito is Infinix. Next is yung rear camera nila. Siyempre, as a content creator or mahilig mag-video, gusto natin yung malakas ang camera.
and very clear kasi para mas mahaba natin siya magamit, hindi natin kailangang yearly mag-upgrade. Ang rear camera ng Infinix 030 is 108 MP, 13 MP, 2 MP. Ang F4 naman is 64 MP, 8 MP, and 2 MP. Ang Realme 9 Pro Plus is 50 MP, 8 MP, and 2 MP. Itong Realme 9 Pro Plus, parang na-demote yung ating dating phone na Xiaomi Poco X3, right? 64 MP yun. Pero ito, I think, is may OIS. So, stabilization, pwede, consider mo. Pero parang demotion, tapos ang laki pa, ang mahal. 15,000, almost 16,000. Siya ang pinakamahal dito sa apat. Next is OnePlus Nord CE3 is 108 plus 2 MP plus 2 MP. So, ang OnePlus kasi, sobrang sikat sa mga American tech reviewers na laging best ang camera ng OnePlus. Kaya medyo kinukonsider ko siya sa group na to. And malaki din naman talaga ang kanyang camera. Pero, explain ko bakit medyo na-turn off ako kay OnePlus. Ang front cam ng Infinix 030 is 50 MP. Wow, diba? Grabe, ang laki. Parang talo niya pa yung mga flagship. Poco F4 is 20 MP. So, mas mataas pa tong ginagamit kong A51 na Samsung. Diba? And the Realme 9 Pro Plus is 16 MP. Parang ang baba naman. OnePlus Nord is 16 MP. Pero ang chika naman is hindi daw sa numbers tayo nagbe-base. Sa real produce na pictures. Pero para sa akin, sa numbers na tayo mag-base. Kasi imposible naman na ang 16 MP is better than 50 MP, di ba? Next is yung battery. Syempre, kung lagi kang nasa labas or gumagawa ka ng mga videos, kailangan mo ng malaking battery and hindi kailangan laging nagcha-charge. So, given na yung pagka-fast charging nila, pero yung battery is, ang panalo dito is si Infinix 030 at si OnePlus. 5,000 mas silang parehas. At itong Poco F4 and Realme 9 Pro is 4,545. So, okay lang naman yan kasi fast charging. Pero syempre, halos same na sila ng presyo. Tapos, nabawasan pa ng 500 ma, diba? Syempre, dun tayo sa matataas na battery. Next is video. Of course, sa video tayo nag-base din as a content creator or mahilig mag-video. Sa Infinix 030, ang video niya is 4K ang kaya niya. Back and front. And hindi lang yun, hindi yung usual na nilalabas sa mga mid-range phone na 30 FPS. Ito ay may 60 FPS pa. Diba? So, si Poco F4 is, ang front niya is 1080 and ang likod niya is 4K sa back. O parang mas talo pa ni A51 na Samsung itong si Poco na kaya niya ang 4K front and back. And Realme 9 Pro Plus is 1080 front and 1080 back. So, nakaka-turn off siya kasi 1080 lang ang kaya niya. So, kaya nga tayo bumibili ng phone para ma-upgrade ang ating videos. Pero, ang nangyari, itong A51 talo niya pa itong Realme 9 Pro Plus na worth 16,000 pesos. And next is OnePlus na 1080 front and back. Doon, na-turn off na naman ako kay OnePlus Nord. Kahit siya yung isa sa pinaka-best na nilalabas na video, parang medyo na-turn off ako sa 1080. Kahit sabihin mo ng pang phone lang naman yung pang YouTube at mga for social medias. Pero parang naging na-demote na naman yung ating phone na kaya ang 4K back and front. So, ayun, nasa inyo na kung paano kayo mag-judge. Yung real produce nilang numbers, kasi numbers nga lang daw yung mga 4K, 1080. Pero sa akin, mas bet ko pa rin mag-base sa numbers kaysa yung real produced. Siguro kung pantay na pantay, kunwari 4K parehas, siguro sa produced ako magbe-base. Pero kung yung ganito na 4K versus 1080, syempre sa 4K na lang ako. Hindi ako magbe-base or
gustong makita. Hindi ako nag-hunger na makita yung real produced videos. So, hayun lang. Actually, kino-consider ko pang bumili na lang ng mga flagship phone na S21 Plus noon. Parang 2021 pa yun lumabas. So, mga 2 or 3 years old na siya. I don't know kung maganda ba yun kunin or itong mga bagong labas na lang na phone. So, hayun lang. Sila nakatulong. And, itong mga kinompare ko na specs is, ito yung mga hinahanap ko sa isang phone. Hindi, so, bahala na kayo maghanap kung may mga specific na hinahanap kayo na specs ng phone. You might as well research for your own. Pero ito yung sinshare ko lang na yung mga hinahanap kong specs sa isang phone. So, I hope nakatulong ako. If you like this video, please like or share or subscribe or click the notification below para lagi kayong updated sa mga videos. Thank you, bye! Sino ako, tayo, break it. Share your